Nako, heto na po mga kabayan na ang 14 Marine, plano ng grupo ng Malacanang sa Senado binulgar ni Senator Rodante Marcoleta. Gusto ikandado ang Senado. Yan po mga kabayan ng ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kabayan. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga ito pong si Chief Justice Alexander Hismundo, mga kabayan. Ito po ang kanyang pahayag na talagang parang na-real talk po ang ating gobyerno. Sa kanyang sinabi mga kabayan, sabi po niya kasi dito, korupsyon at abuso sa kapangyarihan ang bagong hamon ng kalayaan. Ito po ang kanyang naging pahayag kahapon, Independence Day mga kababayan, Korupsyon at abuso sa kapangyarihan ang bagong hamon sa kalayaan. Ibig sabihin nito mga kababayan, talagang halamak ang korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan sa administrasyong ito. Kayo po ba ay sang-ayon dito mga kababayan sa sinasabi po ni Chief Justice Alexander Hismundo? Nako, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Perfecto, perfecto. Hanggang may Duterte sa politika, di mangyayari ang sinasabi mo, sir. Anong hindi mangyayari? Nangyayari na nga po, inaabuso na po. Hindi po problema ang Duterte dito. Nagbubulag-bulagan yata itong si Perfecto mga kababayan, di ba? Anong hindi mangyayari? Nangyayari na nga po yung pang-aabuso sa kapangyarihan at malawakang korupsyon. Ayan. Sabi naman po dito ni Leo, sabi po ni Leo mga kababayan, true, ang masaklap pa ay may mga Pilipino pa rin ang naloloko ni BBM. Ayan mga kababayan, sabi po ni Danilo, sana matulungan ninyo at marisolba sa pamamagitan ng inyong pag-analisa sa kaganapan ngayon lalo na sa Senado at bigyang linaw kung ano ba ang dapat na manaiga at kung ano ang tama ayon sa saligang batas. Actually mga kababayan, binasura na po yung petisyon ng isang guro mga kababayan na kung saan gusto niyang i-validate, kung baga gusto niyang kilalanin. Si Gatchalian bilang Senate President sa botong 12 mga kababayan, kailangan pag ikaw po ay Senate President, kailangan po iboto ka po ng lahat ng 13 kung baga majority. Ano po bang majority? Yan po ay 13 senador mga kababayan. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At eto po. Ito naman pong si Senator Jinggoy mga kababayan, napakaganda po ng kanyang sinabi dito. Hindi porket na-detain na po si Senator Jinggoy mga kababayan ay convicted na siya. Sabi po dito ni Senator Jinggoy, Jinggoy, question ang mga nagsasabing hindi na siya maaaring lumahok sa impeachment trial ni BP Sara. Hanggat wala pang pinal at may bisa na desisyon, wala anyang batayan ang pagsasabing nawalan na siya ng kapangyarihan gampanan ang kanyang tungkulin bilang senator judge. Ay palakpakan po natin, Totoo naman mga kababayan, diba? Sabi po dito, until a final and binding ruling is rendered, any assertion that I have been stripped of my authority to discharge my constitutional duties as a senator judge is premature, faceless. Ayan mga kababayan. Totoo naman mga kababayan. Diba mayroon yata yung sinasabing innocent until proven guilty, So innocent po si Senator Jinggoy as long as hindi pa po siya nakukonvict ng Korte Suprema mga kababayan. So ano itong sinasabi nilang hindi na pwede,
hindi na magagampanan ni Senator Jinggoy yung kanyang tungkulin, di ba? So, Senator Jinggoy is still, no, a senator of the Philippines, mga kababayan. Tulad rin po ni Senator Bato de la Rosa. Parehas po sila mga senador ng bayan na kailangan din respetuhin ng kanilang kapwa senador. Kasi pare-paras lang naman sila mga senador, mga kababayan. At alam, whether we like it or not, alam natin na lahat po sila, kahit sinong senador, may talagang may baho yan, mga kababayan. No? Hindi nga lang kayo napapagtripan, di ba? Kasi tripping lang ang ano ngayon eh. Pag napagtripan kayo, ayan, matutulad kayo kay Senator Jinggoy Estrada. Bakit si Bakit si Senator Chis Escudero, mga kababayan? Di ba? Bakit napagtripan lang ba nila si Senator Escudero na i-dismiss agad yung tatlo sa kanyang 5 kaso? Di ba hindi po yun nagkataon lang, mga kababayan. May ginawa po si Senator Chis Escudero para po ma-dismiss yung 3 niyang kaso. Ano po ang ginawa, mga kababayan? Bumaliktad, di ba? Nagtrahidor sa kanyang mga kasamahan. Kaya, yung kanyang 3 kaso ay dinismiss na po, mga kababayan. Ay, nako. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Jojo, sabi po ni Jojo, let the Supreme Court decide on that issue. Correct. Diba? Bakit mga senador nagde-decide? Bakit mga senador nagpapakalat na hindi na senador si Senator Jinggoy? Diba? Sabi po dito ni Beck Maria, laban lang po, Sir Jinggoy. Ayan. Sabi naman po ni Tito Ramon, what is the meaning of person deprived of liberty? Sabi po dito ni Jocelyn, salamat Senator Jinggoy sa iyong paninindigan para sa bayan. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Dante Marcoleta, Sen, masayang Friday po sa inyo. Masayang araw ng ating kalayaan. Yes po. Jen, 128 Yes. Independence Day. celebration ng ating independence. Ano, Jen? Opo, Araw ng ating kasarinlan. Yan. Dapat sana'y masaya tayo dahil sa araw na ito ay marami tayong gugunitain. Opo. Pangunahin na dyan ay paggunita sa ating mga bayani na nagbuwis ng buhay, Yes po. nagpakasakit, nagsakripisyo para sa ganun ay makamit natin ang kalayaan na noong panahon na yon ay bunga ng paniniil ng mga ibang bansa. Ng mga mananakop. Yes po. Mananakop sa atin. At hindi po pwedeng hindi natin gunitain ang mga bagay na yun, Jen. Opo. Sapagkat sila'y nagbuwis ng buhay, kailangan ma-emulate ng ating mga kababayan ang ganong klaseng patriotism, katapangan, kagitingan. Kaya importante ang araw na ito. Tama po. Importante talaga. Bagamat Kaya nga tayo ho'y nalulungkot di ba? Yung pakikipaglaban ng ating mga bayani, tila bagang ngayong mga panahon na to, binabaliwala ng mga nasa katungkulan. Di ba? Aliwat ka ng korupsyon, ipinasok sa mali tayong pera na sambayanan. Di ba? Panahon pa ho ni Jose Rizal, yan ang problema ng mga Pilipino. Di ba? Pagpapakaaso sa mga Amerikano. 2026, makabagong bayani ng araw. Nason, ano? Ang kinikilala ngayon. Pero siyempre, yung talaga mga bayani noon, kahit na po 2026 ngayon, ay dapat pa rin natin alalahanin, Sen. Di ho ba? Tsaka ang importante kasi, Jen, Nelson, ay yung ating watawat. Yan, opo. Yung asul sa aking pagkakaalam ay sumasagisag sa katapatan. Yan. Yung pula ay Sa katapangan. sumisimbolo sa kagitingan at katapangan. Yes no? po. At yung golden sun, yung ginintuang araw, ay yan ay sumisimbolo sa tapat na pamamahala. Diba? Opo. Ang pagkakaisa bilang isang bansa at bilang isang mamamayan na nagkakaisa.
Mamaya, Sen, siguro paririnig natin kahit ilan man lamang. Kasi kanina po, sabay-sabay na itinaas, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa iba't ibang mga historical sites ng ating bansa. No? Sana hindi lang ritual din. Ano? Well, tama po kayo. Madali No? kasing gawin yun eh. Opo. Kaya pinipilit nating umpisahan sa ating watawat. Ang watawat ay sagisag ng ating bansa. Mhm. Kasi kung binawagayway mo lamang yan bilang isang ritual para lang makita ng publiko na may ginawa tayong isang seremonya, Mhm. ngunit yung mga sinasagisag ng ating watawat ay hindi naman nagkakaroon ng kaganapan, parang hindi rin tayo ganap na malaya dyan. Tama po. Dapat nag-uumigting yan sa puso natin. Ano, yung mga mensahe ng mga bagay na ito. Kaya natin din pinagdiriwang kasi buhay na buhay sa ating damdamin ang mensahe po ng araw ng kagitingan. At kahit kailan ay hindi Araw ng kasarinlan pala. Oh. hindi dapat makalimutan. Sa araw-araw ibinubuhay sana yung sagisag ng watawat na yan dyan. Oho. Kasi halos dalawang kulay lang. Tsaka yung puti na nandun background nung Nung sa araw. kalinisan. Ang Opo. puti ay sumasagisag sa kalinisan. Mhm. Di ba? Ngayon, iba-ibang kulay na. Opo. Meron tayong pink at ibang mga shades ng... Sumikat pero pa. alam ko- Baka sumikat pa yan na Sinabi kang 24 dyan. Oho. Ang sinabi lang of all its members. Oho. Para bang hindi... Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Oho. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala raw sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. section senador. Magsimula ka doon. Oho. Kasi yung Section 1, the Senate, Opo. at saka yung House of Representatives. Yes po. Sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yon? Oho. Kasi kaya niya sinasabi yon, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. yan. Opo. Kaya dito eh, merong kulay pink, Opo. merong kulay verde, Oho. merong kulay pinaghalong shade ng verde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Naku po. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. nagtatago Oho. sa kadahilan ng alam na natin. Oho. At yung isa naman ay nakapiit ngayon Nakapiit. Yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon Hindi na hindi senador. nakasali. Yun, ang mabigat. Oho. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakakulong, suspendido. Oho. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng Opo. sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyo papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. Yung isa naman nakapiit. Nakakulong. Oho. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oh. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oho. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Oho. ilan ang quorum base sa 22? And then, 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya yung 12 kami kanya, May- legal kami. Oh, majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang Oho. pangangatwira na ganyan? At Oho. ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen. Ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagkasipayo. Oo.
Mabuti nila mo, naturuan ako kahapon na huwag na may stress yan eh. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. Ika-i-stress mo talaga Oo yan. po, naku, dami talaga. May stress talaga tayo eh. Eh di mabuti na lang Lumakas po, ano ko eh. may May mga gabay tayo gabay na. na at may tagubilin na ba? Teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka may stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo. Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh. Ka nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Oho. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Aba, nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang Opo. title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nila gano'n, ano? Great legal minds, opo. Oo. Pag tiningnan mo, 15 lang at saka yung iba naman hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Mhm. Meron ko pa makikita ron isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi Bakit hindi ka may stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang idea. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman. Oo. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, Mhm. ay stress ka talaga eh. Kung ako din, mananahimik na lang ako. Dinala ko yung keyboard nun eh. Pagkagano ng... Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Oho. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Oho. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. Yan. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman. Marami Totoo. yan. At agalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sila. Hindi po hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila. Paano Para kaya makamit yun. kung yun ay makapagsasalita lang? Oho. Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan Ito ko ba ng yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oho. Mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito opo, tama. na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Oho. Pero tayo na ito ngayon, bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oho. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinika pata sa news na mag-i-schedule ng pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Oho. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yeah. Kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Wala. Intelligence Group, Wala wala. man lang, sana man lang may nagpatunay, meron po talagang threat Opo. na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting, may sapat na ebidensya. Opo. Oho. Kaso, ang nagpahayag yung NBI. Patibag. Paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na merong security threat sa Senado? Pumunta. So yan mga kababayan, dahil nga planado na po nila ang lahat, no? O kaya planado po nilang i-lockdown ang Senate para hindi po makadating or hindi makapag-hearing at hindi makadalaw yung karagdagang 14
Marines mga kababayan. Pero sa mga susunod siguro na mga hearing, hindi pwedeng hindi sila magpakita, no? Dahil mismong taong bayan na ang naghahanap sa kanila. Hindi lang po yung 18 at 14, maging yung 7 pa na karagdagan mga kababayan ay hinahanap na rin at gustong-gusto nang makita at marinig ng taong bayan kung ano man po ang kanilang mga sasabihin, mga karibin natin, no? Exciting, no? Pero suntok sa buwan ang mga ganitong sitwasyon mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito at pa-subscribe na rin po mga kababayan. Maraming salamat po.